Ayos ka lang ba? Puno ng pag-aalalang sabi ni Clark sa kanya. Hindi ka ba niya sinaktan? Ngumiti siya para mawala ang pag-aalala nito. Hindi, kasi dumating ka agad kayo. Hindi niya ma-imagine kung ano nang ginawa ni Zion kundi niya tinawagan si Clark. Yung walang habas na pagpapatunog nito sa doorbell nila ay talaga namang nakakawala ng pasensya. Kami nang bahala sa kanya. Sisiguraduhin namin na di na siya makakapasok dito sa village. Wika ng head security na kasama ng mga pulis. Salamat po. Kahit paano, mapapanatag na siya. Kilala niya si Zion. Nararamdaman niya na di itong huli nitong pag-iistorbo sa kanilang mag-ina. Bakit ba ang lakas ng pakiramdam ng lalaking yon? Si Zab, batid niyang isa ito sa pakay nito. Nangungunsumi tuloy siya. Bakit ba kasi rin na lang nito hayaan sa kanya ang bata? Total, wala naman romantic relationship na namamagitan sa kanila. Mabuti pa dito muna ako mag-stay sa bahay niyo para mabantayan ko kayo. Wala akong tiwala sa Zion na yon. Wika ni Clark. Ikaw bahala. Aniya, tingin niya magandang idea nga ito para hindi na magpunta sa kanila si Zion. Takot lang nito kay Clark. Isa ring hindi papatalo. Kaya hahayaan niyang itong makiharap kay Zion para may katapat ito. Aaminin niya, humihina din ang depensa niya kapag kaharap niya ito. Most of the time nga, nagtatapang-tapangan lang siya para protektahan ang sarili at ni Zab para dito. Kung hanggang kailan niya ito gagawin ay hindi niya masabi. Sa ngayon, sapat na si Clark, pansamantalang shield niya para kontra dito. And she must be thankful to this man for always being here whenever she needed him. Nasaan na pala yung contract? Napirmahan mo na ba? Tanong sa kanya ng binata. Paalis na kasi ito nung umaga para pumasok sa office. Tulad ni Zion, engineer din ito. At isa sa namamahala ng kumpanya na pag-aari ng pamilya Chua. Hindi pa, alam mo naman na marami kaming orders. Kailangan kong unahin to. Abala siya sa pag-arrange ng mga bulaklak sa vase. Yun kasi ang order ng client niya. Saglit lang naman yun, mabuti pa hintayin ko na. Kailangan na yung ma-process agad. Maraming pages yun, Clark, at di matatapos basahin sa isang upuan. Lalo na marami akong iniisip. Bukas na lang, okay? Pero ngayon ko kailangan, hindi naman yung ganun kakomplikado. For formality nga lang yun eh, kaya pirmahan mo na. Giit nito. Ang totoo, nabasa na niya yon. Nabigla lang siya sa price na nakasaad doon na 678 million. Ito ang ibabayad niya sa kontraktor at para sa building lang. Yung para sa interior, like tiles at iba pang gagawin sa loob, like electric installation, plumbing, etc. ay hindi pala kasama. Mas malaki ang cost noon. Totally, gagastos siya ng another 870 million. Naisip pa lamang niya na lampas 1 bilyon ang halaga na ilalabas para sa shop, ay nalulula na siya. Nagbago ng isip ko, Clark. Wika niya. Hindi ko muna itutuloy ang shop. Ani yan, like kinabigla nito. Masyadong pricey, parang gusto ko na lang mag-rent muna ng pwesto. Dagdag pa niya. Napahilamos ito ng muka sa sinabi niya. Nagbago na naman ang isip mo? Hindi mo ba alam? Ito ang kauna-unahang project ko. Ano na lamang ang sasabihin ko kay Papa? Parang di ko kaya magbitaw ng ganong kalaking halaga. Wika niya. Barya lang ang kinikita niya sa shop para lang maglabas pa siya ng ganong kalaking kapital. Laglag ang balikat ng binata sa sinabi niya. Here we go again. Napag-usapan na natin to, di ba? Palibasa kasi wala kang tiwala sa akin. Kung sa bagay, kaibigan mo lang ako. Sino ba naman ako sa buhay mo? Ni hanggang ngayon nga, di ko alam kung ano ba talaga ako sa'yo. Sabi nito, sabay talikod sa kanya. Clark! Tuluyan na yata itong nagtampo at di na ito nagpapigil sa kanya. Dumoble ang alalahanin ni Zion nang dahil sa Clark na yon. Kung dati, bata lang ang inaalala niya at si Kiara. Ngayon, kasama na pati si Clark na pagyalamero. Ano nang gagawin ko ngayon? Asar talaga siya sa lalaking yon. Talo pa niya ang kriminal, last time napunta niya kina Kiara, ipinahabol pa naman siya ng pulis. Mabuti na lang at sanay siya sa takbuhan, kaya siya nakatakas. Kaya lang, masamang balita. Di siya makalapit ngayon kay Kiara dahil bawal siyang pumasok sa villa na kinaroroonan ng bahay nito. Bakit mo ba kasi pinoproblema pa si Kiara? Dapat hinahayaan mo na lang siya. Binibigyan mo lang ng sakit yung ulo mo.
Wika ni Ismael. Paanong anak ko? Ay naku, inaalala mo na naman yung bata na di mo naman sigurado kung sa'yo. Sa ngayon, wala akong katibayan. But soon, malalaman ko rin ang totoo. And what if, kung nagsasabi siya ng totoo na di mo nga anak yon, lulubayan mo na ba siya? Hindi pa rin. At bakit? Huwag mo sabihin na in-love ka na kay Kiara. Natatawan tanong nito sa kanya. I feel it. Anak ko yung batang yon. Unang tingin ko pa lang sa kanya. Lakas ng tama mo bro. Di lahat ng nararamdaman ay tama. Hinay-hinay lang. Baka mabigo ka. Hayaan mo na lang kasi sila ni Clark. Para wala ka nang iisipin pa. Alam mo, kung ikaw wala kang masabi na maganda sa akin, mabuti pa aalis na ako. Wika niya at basta na lamang siya nitong tinalikuran. Oops! Sorry dude. Sandali! Ano bang may tutulong ko sa'yo? Bigla nitong kambyo. Wala, uuwi muna ako sa kondo. Wika niya. Okay, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Ginitian niya lang ito ng tipid bago niya iniwan ang kaibigan. Kahit siya, di malinaw sa kanya ang gagawin. Sakaling mapatunayan niya na anak niya nga si Sabrina. Ang alam niya lang, nag-aalala siya sa mag-ina at nais niya itong protektahan kay Clark. Mabuti at bumalik ka. Hindi rin siya natiis ni Clark matapos nitong magtampo sa kanya. Nakonsensya kaya siya sa tinura nito bago siya nito iniwanan kanina. Pakiramdam niya, nagiging marahas siya kagaya ni Zion. Pinapahirapan niya ang taong nagmamahal sa kanya at bihira ang taong kagaya nito na nagtsatsaga sa kanya. At grateful siya na narito sa tabi niya ang binata. Okay lang. Kumusta? Hindi ba siya nagpunta dito? Si Zion pa rin ang tinutukoy nito. Hindi na. Natouch naman siya. Welfare pa rin nila ang iniisip nito kahit nagtatampo ito sa kanya. Clark, may sasabihin sana ako sa'yo. Wika niya. Ano yon? Parang wala lang na tanong nito. Hindi ba mahal mo ko? Tanong niya na nakatitig sa mata nito. Oo. Naisip ko lang, baka it's about time na para mag-step up ang relationship natin. As a friend. What do you mean? Sinasagot na kita. Parang nanalo si Clark sa loto sa narinig sa kanya at masaya siya na napasaya niya ito ng ganito. Pakiramdam niya, nakabawi siya sa mga kabutihan nito sa kanila ni Zab. Sa mga nanliligaw sa kanya, ito lang yata ang nakikita niyang tao na makakayanan niyang pagkisamahan hanggang sa dulo. Yung feeling naman, madedevelop na lang siguro in the long run na magkasama sila at di na yun mahalaga. Isa lang naman ang gusto niya sa isang lalaki. Mahal at kasundo ng anak niya. Ma? Pa? Gulat na bigkas ng binata pagka-uwi niya ng kondo. Anak, bakit ba narito ka pa sa Maynila? Ano pa bang pinagkakaabalahan mo dito? Tanong ng kanyang ina. Kuwan ho. Di malaman ang isasagot niya rito. Paano niya sasabihin dito na si Kiara ang inaatupag niya mula nang umalis siya sa probinsya? Oo nga naman, Zion. Mabuti pa bumalik ka na ng rancho. Marami na naghahanap sa'yo doon. Lalo na wala kami ng mama mo. Bakit po ba kasi kayo narito? Takang tanong niya, ura-urada naman yata ang pagluwas ng dalawa. Pinaluwas kami ni Kiara. Bakit naman, Papa? Ay naku anak, di mo ba nabalitaan? Engaged na siya. Masayang balita ng kanyang mama. Ay, sa wakas. Masaya ako at sa wakas di ka na niya iistorbuhin pa dahil mayroon na lalaking magpapakasal sa kanya. Ha? Di makapaniwalang bulalas ni Zion. Sigurado ba kayo doon, Mama? Oo, anak. Bukas gaganapin ang engagement party. Ang ama niya ang nagkumpirma ng balita. Sino naman yung lalaki, Papa? Si Clark. Pakiramdam niya, umakyat sa ulo ang lahat ng dugo niya sa tinuran ng ama. Kilala niyo ba ang lalaking yon na magiging asawa niya? Oo naman, anak. Katunayan, nakausap na namin ang magulang niya kanina. Nagawa niyo pa makipag-usap sa mga scammer na yon? Sa puntong to, pakiramdam niya, namumula na ang mukha niya sa galit. Ano ka ba, Zion? Tapos na yon. Isa pa, labas yun sa problemang relasyon ni Kiara at ni Clark. Kahit na, Papa, di ako papayag na magiging asawa ni Kiara ang lalaking yon. Nanaloko sa atin. Hindi ikaw makikisama kundi si Kiara. Bakit ba apektado ka?
Nagtatakang tanong ng kanyang mama. Oo nga naman anak. It's about na siguro nakalimutan na natin ang lahat ng mga di maganda nangyari sa nakaraan. Mag-focus na lang tayo sa hinaharap. Talaga, Papa? Akala ko ba nag-aalala ka sa kanya? Bakit niyo siya ipapain sa anak ng manlolokong yon? Dahil si Clark ang tumulong sa kanya nung panahon na umalis siya sa atin. Naroon siya nung panahon na wala tayo sa tabi niya. Sila ng pamilya niya. Tanggap nila si Kiara kahit na may anak pa ito. Sabihin niyo, Papa, tanggap nila si Kiara dahil sa kayamanan na makukuha nila dito. Yun, Papa. Hindi ako papayag. Matiim na wika niya. Zion! Di na niya pinansin pa ang pagtawag ng kanyang ama. Nagtuloy-tuloy lang siya lumabas ng kondo. Sagutin niyo na ang phone niyo, madam. Si Clark ang tumatawag. Kinikilig na sabi ng assistant niya. Kaya dinampot na niya ang telepono. Bakit? Paalis na ako. Wika niya na masagot ito. Mayat maya na yata ang tawag ni Clark para i-check silang mag-ina. And she found it very sweet. Sino pa kaya lalaki ang magiging ganito sa kanilang mag-ina, kundi si Clark lang. Kaya deserve nito ang matamis niyang I do. Sasamahan na kita, pauwi na ako. Huwag na, ako na lang. Giit niya. Malapit lang kasi ang pagdadalhan niya ng bulaklak at ayaw naman niya itong maabala pa. Sabi ko naman sa'yo na huwag ka nang lalabas na mag-isa. Alalahanin mo bukas ng event natin. Baka naman magka-aberya pa. Ayoko naman mangyari yon, Kiara. Huwag mo nang isipin yon, walang mangyayari, okay? Ibinabanan niya ang cellphone. Di kasi mapuputol ang usapang yon kapag di niya kinat ang tawag. Tamang-tama, naihanda na ni Frank ang mga bulaklak na i-deliver niya sa kanyang mga client. Sa may rekto lang naman yon. Kaya tingin niya, isang oras lang siya kung walang traffic. Palabas siya ng gate nang may lalaking bigla na lamang humarang sa kanyang daanan. Napababa tuloy siya ng kotse para sitahin ito. Magpapakamatay ka ba? Aniya sa lalaking naka-all black na kasuotan. Pati sombrero nito ay itim din. Kinabahan tuloy siya. Baka ito na ang sinasabi ni Clark na masamang pangitain. Pero hindi naman siguro. Nanigas siya sa kinatatayuan na mukha ni Zion ang makita nang iangat nito ang ulo. Sa nakikita niya sa mga mata nito, para bang ang laki na naman ng kasalanan niya dito. Ano bang kailangan mo? Bakit ka ba nandito? At huminto nga ito nang may isang dipa na lang sa pagitan nila. Ganun ka na ba talaga kaat at mag-asawa? Magpapakasal ka agad kay Clark? Nakarating na pala dito ang balita. Di siya magtataka dahil imbitado ang mga magulang nito sa party nila bukas. Magkaibang engagement sa kasal. Pareho din yon. Doon din yung papunta. Napataas ang kilay niya sa tinura nito. Ano ngayon? Di ko na hinihinging opinyon mo. Wala ka ng pake. Makikialam ako dahil kilala ko magiging asawa mo. Pamilya sila ng manloloko. Pinaperahan ka lang niya kagaya ng ginawa niya sa amin. Pagkatapos iiwan ka na niya kapag nakuha na niya ang lahat sa'yo. Huwag kang judgmental. Kung mayroong mamaloloko sa inyong dalawa, ikaw yon. Wika niya na ikinataas ng kilay nito. Kaso, mas tinaas pa niya ang kilay dito. Di siya magpapatalo. Bakit? Hindi ba totoo? Simula pa lang totoo na ako sa'yo, Kiara. Naalala mo ang pinangako mo sa akin nung kamamatay lang ni Papa? Pinangako mo na magiging bahagi ako ng pamilya mo. Aalagaan mo ko at di mo ko iiwan. Pero anong ginawa mo? Wala ka nung panahon na kailangan kita. Kaya huwag kang magmalinis na matino kang tao. Dahil baka mas masahol ka pa sa kanya. Iba ang pagkakaintindi mo sa sinabi ko. Sorry naman, yun kasi ang gusto ko. Pero di bali na. Tapos na yon at may iba na akong napupusuan ngayon. Huwag ka na sana mangialam pa sa akin. Kung ano man ang mangyari sa akin sa hinaharap. Wala na kayong pananagutan doon. Sarili ko na tong desisyon. May pinalidad na wika niya sa binata. Kung tatanggapin ko ba ang pag-ibig mo, magbabago ba ang pasya mo? Natawa na lamang siya ng bahaw sa tinura nito. He sounds like a desperate man para lang masagip ang taong tatalon sa bangin. Hindi na ako ang batang Kiara na nag-alok ng pag-ibig sa'yo. Ibigay mo na lang yan sa iba. Pagkasabi niya, tinalikuran niya na ito.